Noong araw na nagising ako sa ospital, matapos kong ibigay ang aking bato para sa ina ng aking asawa, ang sumalubong sa akin ay hindi ang kanyang pagmamahal, kundi ang mga papel ng diborsyo at isang tseke. 500,000 piso lang, kabayaran daw sa buong buhay kong pagmamahal. Habang nagmamadali silang umalis, bit-bit ang lahat ng aking ari-arian, hindi nila alam na ang aking puso, bagamat durog, ay mailihim na huling card. Malalaman din nila. Ako si Maria Clara Morales, 35 taong gulang. Nagsimula ang lahat sa isang madilim na umaga, 2 araw matapos akong operahan sa bato. Unti-unti akong nagkamalay sa loob ng isang karaniwang ward, amoy gamot at disinfektante, habang dinig ko ang ingay ng mga gulong ng trolley at ang hikbi ng isang babae sa kabilang kama. Hindi pa gaanong malinaw ang paningin ko, at ang buong katawan ko ay tila binibiyak sa sakit, lalo na ang tagiliran ko kung saan sariwa pa ang tahi ng operasyon. Akala ko, pagkagising ko, ang mahigpit na hawak ni Tony, ang aking asawa, ang sasalubong sa akin, ang kanyang mga salitang puno ng pagmamahal na magpapagaan sa aking pakiramdam. Ngunit ang katotohanan ay mas masakit pa sa anumang hiwa ng scalpel. Bumukas ang pinto, hindi para kay Tony na mag-isa, kundi para sa isang eksenang habang buhay kong dadalhin sa aking gunita. Pumasok siya, kasama ang kanyang inang si Doña Elena, at ang babaeng halos ikamatay ko sa sobrang sama ng loob, si Bianca. May dala silang mga papel, at sa kanilang mga mukha, walang bahid ng awa. Tanging pagkasuklam at pagmamataas ang nakita ko, lalo na kay Doña Elena, na ang mga mata ay tila yelo sa lamig. Maria Clara, panimula ni Tony, ang boses niya ay walang emosyon, tila isang estranghero na kausap ko, narito ang mga papel ng diborsyo. Tapusin na natin ito. Nanginginig ang mga kamay ko. Hindi ko maintindihan ang mga salitang lumalabas sa bibig niya. Diborsyo. Pagkatapos ng lahat. Ngunit mas nagpasakit ang sumunod niyang ginawa. Inilapag niya sa bedside table ko ang isang tseke, 500,000 piso. 5. Isang nakakainsultong halaga para sa isang buhay na ibinigay ko sa kanya, sa aming pamilya. Isang nakakasuklam na kabayaran para sa bahagi ng aking katawan na aking inihiwalay. Iyan ang kabayaran para sa lahat, malamig niyang sabi, na tila nagbabayad siya ng utang sa isang tindahan, hindi sa isang asawang halos mag-alay ng buhay para sa kanila. Hamak na probinsyana, bulyaw ni Doña Elena, ang kanyang tinig ay matalim, hindi ka talaga nababagay sa pamilya Vargas. Walang silbi ka. Ang mga salitang walang silbi o inutil ay madalas gamitin sa Tagalog upang ilarawan ang isang taong walang silbi o walang halaga. Umuungol si Bianca, kunwari ay naaawa, ngunit ang ngisi sa kanyang labi ay nagsasabi ng kanyang tunay na nararamdaman. Isang piyesa lang ng kapalit. Ginamit ka lang, Maria Clara, wala kang karapatan. Ang bawat salita nila ay tumagos sa buto ko, mas matindi pa sa sakit ng operasyon. Nagsimulang umikot ang aking paningin, at naramdaman ko ang pagbagsak ng aking katawan sa kama. Nawalan ako ng malay, ngunit bago tuluyang lamunin ang dilim, huling narinig ko ang kanilang tawanan, na tila tinatangay ng hangin ang bawat piraso ng pag-asa at pagmamahal na akala ko ay akin. Doon nagsimula ang paglalakbay ng aking isip, pabalik sa nakaraan, sa simula ng aming pagkikilala ni Tony. Isang ulila ako, lumaki sa pagmamahal ng aking lola na sa murang edad ay kinuha rin ang tadhana. Ang pamilya ang tanging pangarap ko, ang tanging kanlungan na hinahangad ng aking puso. Nang dumating si Tony sa buhay ko, inakala kong siya ang sagot sa lahat ng panalangin ko. Pinunan niya ang puwang na iniwan ng aking mga magulang at lola. Ipinangako niya sa akin ang buong mundo, isang pamilyang buo at masaya, isang pag-ibig na walang katapusan. Maria Clara, sabi niya noon, nang lumuhod siya at magmakaawa, kailangan ng aking ina ng bato. Ikaw lang ang may tugma. Tulungan mo kami. May utang na loob ako sa aking ina, at ngayon, sana, magkaroon ka rin ng utang na loob sa pamilya natin.
Ang iutang na loob ay isang mahalagang konsepto sa kulturang Filipino na nangangahulugang utang ng kalooban ni o ipagkakaroon ng obligasyon sa isang taong gumawa ng pabor o nagpakita ng kabutihan. At karaniwang hindi ito nababayaran ng pera o materyal na bagay kundi sa pamamagitan ng tapat at pangmatagalang relasyon. Ang katapatan ko ang iyong magiging katapatan, dugtong niya, ang kanyang mga mata ay puno ng pakiusap. Naniwala ako sa bawat salita niya, sa bawat pangako. Inakala kong ang aking pag-ibig, ang aking sakripisyo, ay sapat upang buuin ang pamilyang pinapangarap ko. Hindi ko alam na sa likod ng matatamis na salita at mga pangako, may nakatagong malalim na pagtataksil na dudurog sa bawat hibla ng aking pagkatao. Ang sakit ay tila laso na kumalat sa aking buong pagkatao, isang kabiguan sa pag-ibig na walang kapantay. Habang nakahandusay ako sa kama, ang sakit ng operasyon ay tila nagiging pampamanhid na lamang sa matinding kirot ng pagtataksil. Narinig ko ang mga yabag na palayo. Handa na silang umalis, iwanan akong nag-iisa sa kawalan. Bago pa man sumara ang pinto, narinig ko ang huling mga salita ni Doña Elena, punong-puno ng paghamak. Hindi ka talaga nababagay sa pamilya Vargas, Maria Clara. Sana maintindihan mo na ngayon. Ang kanyang boses ay tila isang sumpa na nagpatigas sa bawat ugat ng aking kalooban. Ngunit bago pa tuluyang mawala ang kanilang mga anino, bumukas muli ang pinto, at pumasok ang isang matangkad na lalaki, may suot na puting uniforme. Si E. Mateo Castillo, ang doktor na nagsagawa ng aking operasyon. Ang kanyang presensya ay tila isang malakas na hangin na biglang humihip sa silid, nagdala ng kakaibang otoridad. Anong nangyayari dito? Tanong niya, ang boses niya ay malalim at matatag. Bakit niyo ginagambala ang pasyenteng kakatapos lang ng operasyon? Tiningnan niya si Tony at Doña Elena, ang kanyang mga mata ay matatalim, tila sinusuri ang bawat galaw nila. Nagulantang si Tony at si Doña Elena ay bahagyang napaurong. Halatang hindi nila inaasahan ang biglaang pagdating ni si Mateo. Doktor, kami po ang kanyang pamilya, sagot ni Tony, na tila nagmamay-ari pa rin ang karapatan sa akin. Ngunit hindi na tinag si Mateo. Pamilya. At ano itong mga papel ng diborsyo na nakikita ko? At ang second na ito. Hindi ba kayo marunong rumespeto sa kalagayan ng pasyente? Nagsimulang manlamig ang aking buong katawan. Hindi ko alam kung bakit, ngunit ang mga salita ni si Mateo ay nagdulot ng kakaibang pag-asa sa gitna ng aking kalungkutan. At pagkatapos, dumating ang mga salitang gumulantang sa aking buong pagkatao. Isang katotohanan na hindi ko inaasahan na mas nagpahinto sa paghinga ko kaysa sa anumang sakit. M.E. Vargas, Doña Elena, may importante akong kailangang sabihin sa inyo. Simula ni si Mateo, ang kanyang tinig ay seryoso. Ang bato ni Maria Clara ay hindi itinanim kay Doña Elena. Nagulat silang tatlo. Nagsimula silang magtanong, naguguluhan, ngunit pinutol sila ni si Mateo. Dahil po sa na-diagnose kay Doña Elena na infection at incompatibility ng tissue, hindi namin maaaring itanim ang bato ni Maria Clara sa kanya. Delikado para sa kalusugan ni Doña Elena at para na rin sa bato mismo. Parang gumuho ang mundo ko at kasabay nito, parang may kung anong malaking pasanin ang inalis sa aking balikat. Hindi na uwi sa wala ang paghihirap ko, ngunit hindi rin ito napunta sa inaakala ko. Kaya, Jimmy Vargas, patuloy ni si Mateo, ang bato ni Maria Clara ay itinanim namin sa ibang pasyente, isang makapangyarihang negosyante, si Don Ricardo Montoya, na nakaratay sa presidential suite sa pinakamataas na palapag ng ospital. Ang key doon ay karaniwang ginagamit na titulo sa mga mayaman o respetadong tao sa lipunan ng Pilipinas. Nabigla si Tony, si Doña Elena at maging si Bianca. Nagsimula silang magbulungan, hindi makapaniwala. Gusto kayong makilala ni Don Ricardo, sabi ni si Mateo, na tila walang pakialam sa gulo na kanyang nilikha. Inanyayahan niya kayong lumipat sa room na katabi lang ng kanyang presidential suite. Gusto niyang personal na magpasalamat sa inyo.
Sa gitna ng kanilang kaguluhan, habang nagtatalo sina Tony at Doña Elena kung paano nila haharapin ang sitwasyon, tiningnan ko si E.A. Mateo. Ang aking boses, na tila matagal nang nawala, ay lumabas ng mahina ngunit buo. Mateo, sabi ko, pakiusap, ilabas niyo ako sa mga taong ito. Hindi ko sila kilala. Ang mga salitang iyon ay hindi lamang lumabas sa aking bibig, kundi nagmula sa kaibuturan ng aking puso, na tila binibigkas ng isang bagong Maria Clara na nagsisimulang magising. Dinala ako ni A.C. Mateo sa isang bagong silid. Lubos akong nagulat. Hindi ito ang karaniwang ward na kinagisnan ko sa loob ng 2 araw, kundi isang marangyang ihi-suite. Ang mga dingding ay kulay krema, may malalambot na kortina, at ang kama ay parang ulap sa lambot. May sariling banyo na may malaking bathtub at mayroon ding maliit na sala na may komportableng sofa at isang telebisyon na napakalaki. Napakalamig ng aircon at walang ingay, tanging katahimikan at kapayapaan ang bumabalot sa paligid. Ang kaibahan ay tila gabi at araw, mula sa dilim ng pagtataksil, patungo sa di inaasahang liwanag ng ginhawa. Doon ako sinalubong ni Ellis Carlos Campos, isang maginoo na may edad na at may maayos na pananamit. Siya ang pangunahing katulong ni Don Ricardo Montoya. Ang kanyang mga mata ay puno ng paggalang at awa, at ang kanyang boses ay malumanay. Ginang Morales, kumusta po ang inyong pakiramdam? Tanong niya. Ang pangangalaga na ibinigay niya ay lubos, tila isa akong mahalagang bisita, hindi isang pasyenteng kakatapos lang ng operasyon. Ipinaliwanag niya na lubos ang pasasalamat ni Don Ricardo sa aking pag-aalay ng bato. Itinuturing po niya itong pinakamalaking utang na loob sa kanyang buhay, Ginang Morales, paliwanag ni Ellis Campos. At sisiguraduhin niyang mabayaran ito sa anumang paraan. Sa kulturang Filipino, ang iutang na loob ay isang malalim na pakiramdam ng pasasalamat at obligasyon na hindi kayang bayaran ng material na bagay, kundi sa pamamagitan ng patuloy na paggalang at katapatan. Hindi nagtagal, bumisita rin si Atty. Ramon Herrera, ang abogado ni Don Ricardo. Dala niya ang mga legal na papeles, kasama na ang divorce papers na ibinigay ni Tony. Tiningnan ko ang mga papel na iyon, at sa pagkakataong ito, wala na ang nanginginig na kamay, wala na ang kirot sa puso. May pumalit, isang kakaibang kalmado, isang determinasyon na hindi ko inakalang taglay ko. Ginang Morales, simula ni Atty. Herrera, mayroon po akong isang bagay na kailangan ninyong malaman na maaaring nakatago pa sa inyo. Kinabahan ako. Anong lihim pa kaya ang matutuklasan ko? Ang inyong asawang si Tony Vargas, patuloy niya, ay naglagay ng malaking bahagi ng kanyang ari-arian sa inyong pangalan. Nagulat ako. Hindi ko inaasahan iyon. 2 pabrika ng tela sa Cavite, isang mansyon sa Alabang, at 3 commercial space sa Bonifacio Global City, isa-isang binanggit ni Atty. Herrera. Ang dahilan po ay para makaiwas sa buwis at protektahan ang kanyang mga ari-arian. Sa oras na iyon, biglang nagliwanag ang aking isip. Parang may pumitik sa loob ko, isang paggising. Hindi ako isang walang silbi. Hindi ako isang piyesa lang ng kapalit. May halaga ako, isang halaga na hindi ko pa nakikita. At ngayon, hawak ko ang ilan sa mga ari-arian na pinahahalagahan ni Tony ng higit sa akin. CJ, Atty. Herrera, sabi ko, ang boses ko ay matatag, pirmahan ko na ang mga papel ng diborsyo. Nagulat siya sa aking mabilis na desisyon, ngunit ipinaliwanag ko ang aking intensyon. Ngunit, huwag ninyong ipaalam kay Tony ang tungkol sa mga ari-arian na nasa pangalan ko. Hayaan niyo siyang maniwala na wala akong nakuha, na tuluyan niya akong iniwan na walang-wala. Tiningnan ko ang mga papel ng diborsyo. Hindi na galit o lungkot ang nararamdaman ko. Isang malamig na pagtutuos, isang matalas na isip na nagpaplano. Hindi ito tungkol sa paghihiganti lamang. Ito ay tungkol sa pagkuha ng hustisya, hindi lamang para sa akin, kundi para patunayan ang halaga ng isang Maria Clara Morales na akala nila ay madali nilang tapakan.
Kinabukasan, bumisita si kay Mateo. Nakita niya ang pagbabago sa aking mga mata. Maria Clara, sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng pangunawa, ang paggaling ng katawan ay madali, pero ang pagpapagaling ng puso ang mahirap. Tiningnan ko siya, at sa kanyang mga mata, nakita ko ang sinseridad, ang tunay na pagmamalasakit na hindi ko naramdaman sa matagal na panahon. Nagkaroon ako ng pakiramdam na sa wakas, may kakampi ako. Ano kaya ang susunod na hakbang ni Maria Clara? Sa tingin niyo, paano niya kaya susuklian ang pagtataksil ni Tony at Doña Elena? I-share ang inyong mga kuro-kuro sa comment section sa ibaba. At huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa susunod na bahagi ng kwento. Sa loob ng sumunod na 6 na buwan, ako ay sumailalim sa isang matinding pagbabago, sa ilalim ng gabay ni Don Ricardo Montoya. Ang aking muling pagsilang ay hindi lamang sa espiritu, kundi sa lahat ng aspeto ng aking pagkatao. Araw-araw, tinuruan niya ako sa iba't ibang larangan ng negosyo, mula sa komplikadong mundo ng pananalapi at batas, hanggang sa sining ng pakikipag-ugnayan at tamang asal sa lipunan. Bawat umaga, kasama ko si Don Ricardo na nagbabasa ng mga ulat pinansyal mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Natututo ako sa kanyang matatalas na obserbasyon at malalim na kaalaman. Ang dating Maria Clara na mahiyain at walang alam sa mundo ng negosyo ay unti-unting namatay at sa kanyang lugar, umusbong ang isang bagong ako. Kasabay ng pagbabago ng aking kaalaman, nagbago rin ang aking panlabas na anyo. Ang dating Maria Clara na simple ang pananamit at laging nakayuko ay naging isang babaeng moderno at puno ng kumpiyansa. Nagbago ang gupit ng aking buhok, ang aking mga damit ay pinili ng may pag-iingat upang ipakita ang aking bagong kapangyarihan at pagkatao. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nasa aking mga mata. Ang dati kong malata at malungkot na mata ay naging matalas at analitiko, na tila kayang tumagos sa anumang kasinungalingan. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong naramdaman ang pagiging ganap na phoenix na bumangon mula sa sarili kong abo. Sa ilalim ng patnubay ni Don Ricardo, itinalaga ako bilang Executive Director ng Phoenix Capital, isang bagong kumpanya ng investment sa ilalim ng Montoya Group. Ang Phoenix Capital ay nakatuon sa pamumuhunan sa mga creative industry at, ironically, sa industriya ng tela, kung saan nagmula ang kayamanan ng pamilya Vargas. Hindi na ako ang Maria Clara na madaling lokohin, kundi isang babaeng may pananaw, may kakayahan, at may kapangyarihang magpasya. Habang ako ay nagiging matatag, ang pamilya Vargas naman ay unti-unting nalulugmok sa kahirapan. Araw-araw, dumadating ang mga ulat mula kay Atty. Ramon Herrera tungkol sa kalagayan ng Textiles Vargas. Ang dating matatag na negosyo ay nalulunod sa utang. Malaki ang gasto sa pagpapagamot ni Doña Elena, na nagkakahalaga ng 1.5 milyon para sa catheter surgery at kailangan pa ng dialysis 3 beses sa isang linggo. Dagdag pa rito ang walang humpay na paggastos ni Bianca sa kanyang marangyang pamumuhay, na tila walang katapusan ang hinihingi niyang pera kay Tony. Napilitan si Tony na magbenta ng kanyang mga mamahaling kotse, unti-unti niyang ibinebenta ang kanyang mga koleksyon, isang malaking dagok sa kanyang pagkalalaki. Ang bawat balita ay hindi nagdulot ng kasiyahan sa akin, kundi isang malamig na pagtitiyak na papalapit na ang araw ng pagbabayad. Tiningnan ko ang mga financial report, at sa aking isip, dahan-dahang nabubuo ang isang detalyadong plano. With Campos, sabi ko, ang aking boses ay kalmado ngunit may bigat, ihanda ninyo ang lahat ng kinakailangan para makuha ng Phoenix Capital ang Textiles Vargas. Tiningnan niya ako, na tila naghihintay ng karagdagang instruksyon. Hindi pagbili, ikinurihit ko, ang aking mga mata ay nakatuon sa kawalan, na tila nakikita ko na ang hinaharap. Bibigyan ko siya ng gintong tali at masaya siyang isusuot ito sa kanyang leg. Hindi ko babayaran ang kanilang negosyo. Hahayaan ko silang malugmok at pagkatapos, bibigyan ko sila ng isang ilusyon ng pagliligtas, isang lubid na sa huli ay magiging tali sa kanilang leg. Nasa sukdulan na ang krisis pinansyal ng pamilya Vargas.
Ang kanilang dating matikas na negosyong Textiles Vargas ay parang barkong unti-unting lumulubog sa gitna ng unos. Araw-araw, dinig ko ang mga ulat mula sa aking mga tao. Ang mga away ni Tony at Bianca tungkol sa pera ay lumalala, sumisigaw na ang kanilang bank accounts ay halos ubos na. Desperado na si Tony, naghahanap ng sinumang mamumuhunan na handang magligtas sa kanyang nalulugmok na imperyo. Nagkalat ang balita na halos araw-araw siyang bumibisita sa iba't ibang kumpanya, nagmamakaawa para sa pondo, ngunit ang reputasyon niya bilang isang mapagsamantala ay nauna na sa kanya. Kaya naman, nang matanggap niya ang imbitasyon sa isang ingranding gala ng Montoya Group sa The Peninsula, Manila, pakiramdam niya ay langit na ang bumaba sa lupa. Ang Montoya Group ay kilala bilang isa sa pinakamayayamang korporasyon sa bansa, at ang isang imbitasyon mula sa kanila ay tila isang pangako ng pag-asa. Hindi niya alam na ang imbitasyong iyon ay hindi isang daan patungo sa kaligtasan, kundi isang bitag, isang paanyaya sa kanyang huling hukuman. Tuwang-tuwa si Tony na inakalang ang kanyang swerte ay bumabalik na. Hindi niya namalayan na ang kanyang kapalaran ay matagal nang nakasulat sa mga kamay ng taong kanyang sinaktan. Sa kabilang banda, ako ay naghahanda. Ang gabing iyon ang simula ng pagtatapos para sa kanila. Kasama ko si Mateo, na sa loob ng 6 na buwan ay naging hindi lang aking doktor, kundi isang tunay na kaibigan at pinagkakatiwalaan, marahil higit pa sa kaibigan. Pinili namin ang isang marangyang gown, itim na itim at umaagos sa aking katawan na tila sumisimbolo sa lakas at kapangyarihan. Inihanda ko rin ang isang USB drive na naglalaman ng lahat ng ebidensya ng pandaraya at katiwalian ni Tony sa kanyang negosyo, handa nang ilabas sa tamang oras. Dumating sina Tony at Bianca sa gala, may pagmamataas sa kanilang mga mukha, ngunit sa mata ng mga nasa mataas na lipunan, sila ay tulad lamang ng anino, hindi gaanong napapansin. Umaasa si Tony na makakahanap siya ng mga taong makakatulong sa kanyang negosyo, ngunit ang lahat ng kanyang pagtatangka ay nabigo. At pagkatapos, dumating ang sandaling hinihintay ko. Tumayo sa entablado si Don Ricardo Montoya, ang nagmamay-ari ng isa sa pinakamalaking imperyo sa Pilipinas, at ipinakilala ako. Mga ginang at ginoo, panimula ni Don Ricardo, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Ikinararangal kong ipakilala sa inyo ang aking anak at ang bagong executive director ng Phoenix Capital, si Maria Clara Morales. Nagulat ang lahat, lalo na sina Tony at Bianca. Hindi nila maipaliwanag ang kanilang nakikita. Ang babaeng kanilang niloko, pinahiya, at iniwan sa pagdurusa, ay nakatayo sa entablado, lalong gumanda, puno ng kapangyarihan at pagtitiwala sa sarili. Ang kanilang mga mukha ay namutla, hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Umakyat ako sa entablado, ang aking mga mata ay nakatingin sa karamihan, at kaswa na nadako sa gawin ni Tony at Bianca. Sa kanilang mga mukha, nakita ko ang lubos na pagkabigla, ang takot, at ang kawalan ng pag-asa. Isang matalas na ngiti ang bahagyang sumilay sa aking mga labi. Magandang gabi sa inyong lahat, panimula ko, ang aking boses ay malinaw at matatag. Ang Phoenix Capital ay itinatag sa paniniwalang ang tunay na kayamanan ay hindi lamang sa material, kundi sa integridad ng isang tao. Kami ay naghahanap ng mga kasosyo na mayroong katapatan, lakas at limening. Ang bawat salitang katapatan, lakas, at integridad ay may tago, ngunit malinaw na mensahe para kay Tony. Pagkatapos ng aking maikling talumpati, habang bumaba ako sa entablado, naglakas loob si Tony na lumapit sa akin. Maria Clara, sabi niya, ang kanyang tinig ay nanginginig, ikaw ba talaga iyan? Tiningnan ko siya, ang aking mga mata ay walang emosyon, tila isang estranghero ang kanyang kausap. Nagkita na ba tayo? Tanong ko, ang aking boses ay malamig na tila hindi ko siya kilala. Ang gulat sa kanyang mukha ay hindi maitago. Enrique Vargas, sabi ko, ang aking tingin ay dumiretso sa kanya. Kung mayroon kang kailangang pag-usapan tungkol sa negosyo, maaari kang bumisita sa aking opisina sa Lunes. Ngunit tandaan mo, trabaho lamang, hindi personal.
Tinalikuran ko siya, iniwan siyang nakatayo doon, tulala, sa gitna ng ingay at liwanag ng gala, habang ang isang bagong Maria Clara ay lumakad palayo, handa na sa susunod na kabanata ng kanyang muling pagsilang. Kinabukasan ng Lunes, dumating si Tony sa opisina ng Phoenix Capital sa Montoya Tower, Makati. Ang kanyang paglakad ay may halong pagmamataas, tila nagmamay-ari pa rin ang mundo, ngunit sa kanyang mga mata, may nakikita akong bahid ng pagkabalisa. Sinalubong siya ni Atty. Ramon Herrera at M. Carlos Campos, ang kanilang mga mukha ay seryoso at walang emosyon. Ako naman ay nakaupo sa dulo ng mahabang lamesa, kalmado, ang aking mga mata ay nakatitig sa kanya, tila isang manghula na nakakakita sa kanyang kinabukasan. Walang init sa aming pagbati, tanging formalidad na nagpapanatili ng malaking distansya sa pagitan namin. Sinubukan ni Tony na balikan ang kanyang dating persona, ang mapang-akit na lalaki na akala niya ay kaya niyang lokohin ang sinuman. Maria Clara, napakaganda mo ngayon, panimula niya, ang kanyang boses ay malambing, puno ng pagpuri. Hindi ako makapaniwala sa pagbabago mo. Ikaw pa rin ba ang asawa kong mahal na mahal ko? Ang kanyang mga salita ay tila hangin lamang sa aking pandinig. Hindi na ako ang dating Maria Clara na madaling mauto. Tony, narito tayo para pag-usapan ang negosyo, malamig kong putol sa kanyang mga salita. Huwag nating sayangin ang oras. Ano ang gusto mong mangyari sa Textiles Vargas? Nagulat siya sa aking mabilis na tugon, ngunit mabilis ding nakabawi. Umupo siya at nagsimulang ilahad ang kanyang sitwasyon, na tila nagmamakaawa, nagkukunwari na desperado. Maria Clara, alam kong may kakayahan kang tulungan ang aking kumpanya, Anya, ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pagmamakaawa, isang dramang mahusay na ipinapakita. Nalulugi kami at kailangan namin ng malaking puhunan para makabangon. Tiningnan ko si Atty. Ramon Herrera at pagkatapos ay sumenyas ako sa kanya. M. Vargas, simula ni Atty. Herrera, ang Phoenix Capital ay handang mamuhunan sa Textiles Vargas. 100 milyong piso. Nagulantang si Tony. Ang halagang iyon ay napakalaki, sapat upang iligtas ang kanyang kumpanya. Lumabas ang bahid ng kasakiman sa kanyang mga mata, ang kanyang mukha ay biglang nagliwanag. 100 milyon, halos pabulong niyang tanong, hindi makapaniwala. Ngunit, may mga kondisyon, dugtong ni Atty. Herrera, ang kanyang boses ay walang emosyon. Kinakailangan mong ilagay ang lahat ng bahagi ng iyong Textiles Vargas at ang lahat ng iyong personal na ari-arian bilang kolateral. Napaisip si Tony. Ngunit ang kasakiman niya ay mas matindi kaysa sa kanyang pag-iingat. Inakala niya na kaya pa rin niyang linlangin kami at na ang lahat ng mga ari-arian niya, kahit nakapangalan sa akin, ay sa kanya pa rin. At bukod pa doon, patuloy ni Atty. Herrera, mayroon tayong mga performance indicator na kailangang matupad sa loob ng 3 buwan. Halimbawa, kailangan ninyong itaas ang inyong benta ng 200%. Imposibleng kondisyon. Alam ko at alam niya. Ngunit ang kanyang pagkauhaw sa pera ay bumulag sa kanya. At bilang karagdagan, sabi ni Atty. Herrera, habang may inilabas siyang isang dokumento, kailangan mong pirmahan ang isang affidavit na nagsasabing ang mga ari-arian na nakapangalan kay Ginang Morales, ang mga pabrika sa Cavite, ang mansyon sa Alabang, at ang mga commercial space sa Bonifacio Global City, ay tunay na pag-aari ng kumpanya at magsisilbing collateral para sa investment na ito. Ito na ang bitag. Ang perpektong bitag. Alam ni Tony na nakapangalan sa akin ang mga ari-arian na iyon, ngunit inakala niyang hindi ko nakukunin ang mga ito. Inakala niyang sa kanyang pagpirma sa affidavit na iyon, masisiguro niya na mananatili sa kanya ang kontrol sa mga ari-ariang iyon. Ang kanyang pagmamataas at kasakiman ang magtutulak sa kanyang sariling kapahamakan. Tiningnan ko si Tony, ang kanyang mukha ay puno ng kumpiyansa, habang masaya siyang pumirma sa mga dokumento. Hindi niya alam na sa bawat pirma niya, mas lalo niyang hinuhukay ang kanyang sariling libingan,
isinasangla ang mga ari-ari ang hindi na pala sa kanya. Isang kakaibang kaligayahan ang bumalot sa akin, isang malamig na pagtutuos na matagal kong hinintay. 2 linggo matapos ang malaking investment na inilabas ng Phoenix Capital sa Textiles Vargas, naging abala si Tony. Hindi sa pagpapalago ng negosyo, kundi sa walang humpay na pagwawaldas ng pera. Kung dati ay nagkukunwari pa siyang nagtitipid, ngayon ay tila nawala na ang lahat ng pagpipigil niya. Sunod-sunod siyang bumili ng mga mamahaling kotse, mga palamuti sa bahay, at nagdaos ng mga bonggang party, na tila ipinagmamayabang sa buong mundo ang kanyang itagumpay. Ang kanyang mga social media accounts ay puno ng mga larawan ng kanyang marangyang pamumuhay, na tila lalo pang nag-udyok sa akin na bilisan ang pagbagsak niya. Ngunit sa likod ng kanyang pagpapayabang at pagwawaldas, tahimik na gumagalaw ang aming koponan, nagtitipon ng bawat piraso ng ebidensya na tuluyan ng magpapabagsak sa kanya at sa kanyang mga kasabwat. Ito ay isang detalyadong plano, maingat na inihanda, na tila isang dahan-dahang gumagapang na bitag. Isang hapon, sa aking opisina, pumasok si Elise Carlos Campos. Ang kanyang mukha ay seryoso, at ang kanyang mga mata ay nagpapahayag ng pagiging seryoso ng aming pinag-uusapan. May dala siyang isang makapal na folder na naglalaman ng mga ulat mula sa aming mga detective. Ginang Morales, simula niya, ang kanyang boses ay mahina, narito po ang kumpletong ulat tungkol kay Bianca Reyes. Binuksan ko ang folder. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga lihim na matagal nang nakatago sa likod ng matamis na ngiti ni Bianca. Ang mga larawan ay nagpakita ng kanyang malapit na relasyon sa isang kilalang sugarol at manloloko sa Maynila, isang taong may madilim na reputasyon at koneksyon sa iligal na sugal. May mga intercepted na text messages at email na nagpapatunay sa kanilang relasyon at ang kanilang mga pagkikita sa mga mamahaling hotel na tila wala siyang pakialam sa kanyang relasyon kay Tony. Ang mga testigo ay nagkumpirma rin sa kanilang pagiging malapit na tila walang itinatago. Ang bawat detalye ay nagpapakita ng kanyang pagiging salawahan at pagtataksil. Bukod pa rito, may mga detalyadong ulat tungkol sa kanyang mga transaksyon sa bangko. Isang malaking halaga ng pera, milyon-milyong piso, ang unti-unting inilipat mula sa mga account ng Textiles Vargas patungo sa kanyang personal na account, at ang iba ay ipinadala sa mga offshore account na nakapangalan sa iba't ibang tao. Malinaw itong kaso ng pagnanakaw at paglustay ng pondo, isang tahimik na krimen na kanyang ginagawa sa likod ng kaalaman ni Tony. Ang perang ito ay ginamit niya para sa kanyang mamahaling pamumuhay at upang suportahan ang kanyang relasyon sa kanyang kabit. Ngunit ang pinakagumulat sa akin at ang pinakamakabagbag damdamin ay ang medical report na nasa huling bahagi ng folder. Nakasaad doon na si Bianca ay 12 linggo ng buntis. 12 linggo. At ang pinakamasakit na katotohanan ay ang timing. Sa panahong iyon, si Tony ay nasa labas ng bansa, nasa isang business trip sa Europa, para sa Textiles Vargas. Malinaw ang implikasyon. Ang bata ay hindi anak ni Tony. Sa loob ng ilang sandali, nakaramdam ako ng isang kakaibang kirot sa aking dibdib, isang bahagyang awa para kay Tony. Hindi dahil sa nararamdaman ko pa ang anumang pagmamahal para sa kanya, kundi dahil sa pagkaunawa sa kanyang pagkabulag, sa pagiging biktima ng kanyang sariling kasakiman at ng panlilinlang ng mga taong pinagkakatiwalaan niya. Ngunit mabilis itong napalitan ng isang matinding determinasyon. Ang kaunting awa na iyon ay hindi magiging hadlang sa aking plano. Ang kanyang pagtataksil sa akin ay higit pa sa kanyang pagiging biktima ngayon. Enrique Campos, sabi ko, ang aking tinig ay kalmado ngunit may bigat, gamitin ang lahat ng ating koneksyon. Sa Department of Foreign Affairs, sa Bureau of Immigration. I block ang visa ni Bianca Reyes. Siguraduhin nating hindi siya makakatakas gamit ang mga ninakaw niyang pera. I-file natin ang mga kaso ng embezzlement ng pagnanakaw. Hindi siya makakatakas. Ang bawat salita ay may kapangyarihan, at ang aking mga desisyon ay mabilis at walang pag-aalinlangan. Nais kong masigurado na makikita niya ang kanyang pagbagsak,
kasama ni Tony, nang walang anumang paraan para makatakas. Makalipas ang ilang araw, tumawag si Tony sa akin. Ang kanyang boses ay tila honey sa tamis, ngunit sa aking pandinig, ito ay tunog ng lason. Maria Clara, panimula niya, ang kanyang mga salita ay puno ng kunwaring sinseridad. Gusto kong mag-anyaya sa iyo ng isang simpleng hapunan. Gusto kong magpasalamat sa lahat ng tulong mo sa Textiles Vargas, at sana ay magkausap tayo ng masinsinan, tulad ng dati. Mayroon akong napakahalagang sasabihin sa iyo. Sa kanyang mga salita, nadinig ko ang kanyang pagkadesperado. Inakala niya na kaya pa rin niyang gamitin ang kanyang pambobola, ang kanyang matatamis na salita, para manipulahin ako. Inakala niya na kaya pa rin niyang ibalik ang aming nakaraan, at sa pagbalik niya sa akin, ay babalik din sa kanya ang kayamanan na akala niya ay nawala. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Alam kong ito ang huling hakbang para tuluyan siyang malagay sa bitag. Sige, Tony, tugon ko, ang aking boses ay walang emosyon. Magkita tayo. Naghanda ako ng maingat para sa gabing iyon. Hindi ito isang ordinaryong hapunan, kundi isang operasyon. Pinili ko ang isang eleganteng damit na propesyonal, ngunit may bahid ng ganda, isang damit na sumisimbolo sa aking bagong pagkakakilanlan. Sa loob ng aking mamahaling handbag, nakasuksok ng maingat ang isang maliit na recording device, hindi ito kapansin-pansin, at handa akong i-record ang bawat salita, bawat kasinungalingan, bawat baluktot na plano na lalabas sa kanyang bibig. Hindi ako pupunta doon para makinig sa kanyang mga pambobola, kundi para makakuha ng konkretong ebidensya ng kanyang pagtataksil. Nagkita kami sa isang mamahaling restaurant sa rooftop ng isang skyscraper sa Makati. Ang ilaw ng syudad ay kumikinang sa aming paligid, ang mga sasakyan ay tila maliliit na langgam sa ibaba, at ang hangin sa taas ay malamig at malinaw. Ngunit sa loob ng aming lamesa, tanging dilim ng pagtataksil ang aking nakita. Nagkunwari si Tony na nagsisisi, humihingi ng tawad sa lahat ng ginawa niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit ang mga luhang iyon ay peke, tulad ng kanyang mga pangako. Maria Clara, alam kong nagkamali ako, anya, ang kanyang boses ay nanginginig, nagpapanggap na nagsisisi. Si Bianca at si Mama Elena ang dahilan ng lahat. Sila ang nagtulak sa akin sa kasamaan. Kung hindi dahil sa kanila, hindi ako magbabago. Hindi kita iiwan. Nakinig ako ng tahimik, ang aking mukha ay kalmado, habang patuloy siyang nagsasalita. Nagsimula siyang isisi ang lahat kay Bianca, na tila si Bianca ang nag-iisang salarin sa lahat ng kanilang problema. Pagkatapos, idinugtong niya si Doña Elena, sinisisi ang kanyang ina sa lahat ng kanyang kamalasan, sa lahat ng kanyang pagkalugi. Ang totoo, anya, ang kanyang boses ay bumulong, si Mama ang dahilan kung bakit nagkagulo ang buhay ko. Gusto niya lang kontrolin ang lahat. At pagkatapos, dumating ang mas nakakagulat na pahayag, ang pahayag na nagpatunay kung gaano siya kaganid at kasama. Maria Clara, handa akong iwanan si Bianca sa ngayon. At handa akong ilagay si Mama sa isang nursing home, basta't bumalik ka sa akin. Bumalik ka sa atin. Kailangan ko ang pera mo, kailangan ko ang suporta mo. Tayo lang dalawa ang mahalaga. Ang kanyang pag-ibig, o ang kunwari niyang pag-ibig, ay tila isang transaksyon lamang, isang kalakal na kanyang ibinebenta. Ang lahat ng kanyang pagmamakaawa, ang lahat ng kanyang pagpapanggap, ay nakatuon lamang sa kanyang pansariling interes, sa kanyang kagustuhan na muling magkaroon ng kapangyarihan at pera. Nakaramdam ako ng matinding pagkasuklam, isang pagkasuklam na mas matindi pa sa galit. Ang lalaking ito ay walang moralidad, walang katapatan at walang pagmamahal. Nananatili akong kalmado, ang aking mukha ay walang emosyon, habang tahimik akong nagtitipon ng lahat ng ebidensya ng kanyang pagiging makasarili at pagtataksil. Ang bawat salita niya ay nagpapatunay kung gaano siya kahibang sa pera, at kung gaano siya kasama. Ang recording device sa aking bag ay patuloy na gumagana, kinukolekta ang bawat patak ng kanyang kasinungalingan na magiging instrumento ng kanyang pagbagsak.
Sa loob ko, nakaramdam ako ng isang kakaibang uri ng kasiyahan, isang malamig na pagtutuos na matagal kong hinintay. Sa pagtatapos ng hapunan, tumayo ako. Hindi ko na kailangan ng anumang karagdagang salita. Ang lahat ay nakarecord na. Tony, sabi ko, ang aking boses ay malumanay ngunit may tago, isang pahayag na puno ng babala. Malalaman mo rin sa lalong madaling panahon. Iniwan ko siyang nakaupo doon, nakalutang sa kanyang sariling ilusyon ng tagumpay. Ang kanyang mukha ay puno ng kumpiyansa, inakalang muli niya akong naloko, na muli niyang nakuha ang aking simpatya, at higit sa lahat, ang aking pera. Hindi niya alam, napapalapit na ang kanyang pagbagsak, at ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig ay magiging saksi ilaban sa kanya. Ang kanyang kapalaran ay nakasulat na, at ako ang magiging tagapaghukom. Lumipas ang 3 buwan at dumating ang araw ng paghukom. Isang umaga, sa Textiles Vargas, ang dating kutan ng kapangyarihan ni Tony ay nagulantang sa pagdating ni Atty. Ramon Herrera at Carlos Campos, kasama ang isang grupo ng mga security personnel. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at ang kanilang mga kilos ay mabilis at desidido. Walang imik nilang iniharap ang mga dokumento na nagpapatunay na ang Textiles Vargas ay formal ng kinukumpiska ng Phoenix Capital. Vargas, sabi ni Atty. Herrera, ang kanyang boses ay malamig at opisyal, hindi niyo po naabot ang mga itinakdang performance indicators. Bukod pa rito, natuklasan namin ang inyong mga peke na sales report. Ang mga mata ni Tony ay nanlaki sa gulat, ang kanyang mukha ay namutla. At bukod pa doon, patuloy ni Atty. Herrera, ang mga ari-arian na inyong isinangla bilang kolateral, ang mga pabrika sa Cavite, ang mansyon sa Alabang, at ang mga commercial space sa Bonifacio Global City, ay hindi ninyo legal na pag-aari. Ang mga ito ay nakapangalan kay Ginang Maria Clara Morales. Parang gumuho ang mundo ni Tony. Ang kanyang mukha ay nagtamo ng iba't ibang kulay, mula sa putla patungo sa galit. Hindi siya makapagsalita, tila nawala ng dila. Ang pulisya po ay naghihintay na sa lobby, sabi ni Alice Campos, na nagdagdag pa ng tensyon sa sitwasyon. Binibigyan ka namin ng 2 oras upang masaksihan ang huling palabas sa ospital. Pagkatapos nito, sasamahan ka na nila. Parang kidlat na tumalon si Tony. Tumakbo siya palabas ng kanyang opisina, sumakay sa kanyang kotse, at mabilis na nagtungo sa ospital, kung saan naroon si Doña Elena sa kanyang suite. Pagdating niya, bumungad sa kanya ang isa pang eksena ng kaguluhan. Naabutan niya si Bianca, nagmamadali, gulo ang buhok, nagmamadaling nagliligpit ng mga alahas at mga ninakaw niyang pera sa isang malaking bag. Ang kanyang mga plano na tumakas ay nabigo na, dahil sa aksyon namin na i-block ang kanyang visa. Bianca, sigaw ni Tony, puno ng galit at pagtataksil. Anong ginagawa mo? Wala kang pakialam, bulyo ni Bianca, ang kanyang mukha ay puno ng takot at galit. Ninakawan mo rin naman ako. Walang akong nakuha sa iyo. Nagsimula silang magtalo, nagbubulungan ng mga masasakit na salita, naghahagis ng mga akusasyon sa isa't isa, tila mga aso't pusa na nag-aaway. Ang sigawan nila ay umalinggaw sa buong suite. At sa gitna ng kanilang kaguluhan, bumukas ang pinto. Pumasok ako, suot ang isang puting-puting damit, na tila isang anghel ng paghukom. Sa aking likod, 2 malalaking bodyguard ang tahimik na sinarado ang pinto, tinitiyak na walang makakatakas, at walang makakarinig sa labas. Tiningnan ko si Tony, pagkatapos ay si Bianca. Ang aking mga mata ay kalmado, ngunit may tago na kapangyarihan. Wala akong salitang sinabi. Lumapit ako kay Tony, at inihagis ko sa kanyang paanan ang isang folder ng mga dokumento, ang file ng detective. Basahin mo, malamig kong sabi. Kinagat ni Tony ang kanyang labi, kinuha ang folder, at nagsimulang basahin. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang binabasa niya ang mga ebidensya ng relasyon ni Bianca sa isang sugarol, ang mga patunay na ang bata sa sinapupunan ni Bianca ay hindi niya anak. Magnanakaw.
Babaeng salawahan, sigaw ni Tony, at sa isang iglap, sinampal niya si Bianca ng napakalakas. Ngunit hindi nagpatalo si Bianca. Manloloko. Magnanakaw ka rin. Hindi mo lang alam kung gaano mo niloko si Maria Clara, kung paano ka naging ganid sa pera niya. At ang nanay mong matandang hukluban, lagi akong kinukulit, lagi akong kinokontrol. Ang mga salita ni Bianca ay tila mga punyal na tumusok sa puso ni Doña Elena, na tahimik na nakikinig sa kanilang lahat mula sa kanyang kama, ang kanyang mukha ay putlang-putla. At pagkatapos, ang huling suntok. Walang imik akong inilabas ang maliit na recording device mula sa aking bag at pinindot ang play. Umalingaw-ngaw sa buong suite ang boses ni Tony, malinaw at malakas, habang nagkukunwari siyang nagsisisi sa akin sa hapunan, habang handa siyang iwanan si Bianca, at maging ang kanyang sariling ina, sa nursing home, para lamang makuha ang aking pera. Ang tunog ng boses ni Tony, ang kanyang pagtataksil, ang kanyang kasakiman, ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Nagsimulang humagulgol si Doña Elena, ang kanyang dibdib ay sumasakit, at sa monitor ng kanyang puso, nagsimulang umikot ang mga numero, bumilis, pagkatapos ay nagulo, na tila nawawalan na ng kontrol ang kanyang buhay. Sa loob ng suite sa ospital, habang ang mga salita ni Tony ay umalingaw-ngaw sa recording device, at ang mga akusasyon ni na Tony at Bianca ay nagtagisan, unti-unting nanghina si Doña Elena. Ang kanyang mukha ay putlang-putla, at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding takot at sakit. Ang kanyang dibdib ay mabilis na huminga, at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang pahayag ng pagdurusa. Sa monitor sa tabi ng kanyang kama, ang mga linyang berde ay nagsimulang maging pabago-bago, mabilis na umaakyat at bumababa, na tila nagpapahiwatig ng kanyang pagbagsak. Sa kanyang huling pagtatangka na kumapit sa anumang pag-asa, mahina niyang tiningnan ako, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ang kanyang tinig ay halos hindi na marinig, isang mahinang bulong na tila nanggagaling sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Maria Clara, Anya, ang kanyang mga kamay ay mahina na kumakawala sa kanyang kumot, pakiusap, tulungan mo ako. Nagkamali ako. Bumalik ka. Patawarin mo ako. Ang kanyang mga salita ay nakakapunit ng puso, ngunit sa aking puso, nanatili ang lamig. Hindi na ako ang dating Maria Clara na madaling maawa, ang babaeng walang kalaban-laban na kanyang pinagsamantalahan. Ang sakit na kanyang idinulot ay malalim, at ang kanyang pagsisisi ngayon ay tila huli na. Lumapit ako sa kanya, dahan-dahan, ang aking mga yapak ay tahimik sa malambot na carpet, ang aking mukha ay kalmado, ngunit ang aking mga mata ay puno ng katotohanan na hindi niya matatakasan. Doña Elena, sabi ko, ang aking tinig ay malumanay ngunit may matinding bigat, ang bawat salita ay tila isang bato na ibinabato sa kanyang nagdurugong kaluluwa. Hindi ka ang aking ina. Ikaw ang taong nagsabi sa iyong anak na diborsyuhin ako habang ako ay dinudugo sa operating room. Ang mga salitang iyon ay hindi lamang lumabas sa aking bibig, kundi nagmula sa kaibuturan ng aking puso, na tila binibigkas ng isang bagong Maria Clara na nagsisimulang magising. Tinawag mo akong hamak na probinsyana, isang piyesa lang ng kapalit. Ang mga salitang iyon ay tumago sa kanyang buto, nagpapaalala sa kanya ng kanyang sariling kalupitan, ng kanyang paghamak sa akin, na tila isa lamang akong bagay na walang halaga, isang gamit na madaling itapon. Ginamit mo ako, Doña Elena. At ngayon, wala na akong matitirang lakas upang tulungan ka. Sa pagdinig niya ng aking mga salita, at ang pagkaunawa sa tunay na mukha ng kanyang anak na si Tony, ang huling hibla ng kanyang pag-asa ay nawala. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding takot, ang kanyang mukha ay lalong namutla. Ang mga linyang berde sa monitor ng kanyang puso ay nagsimulang maging mas magulo, pabago-bago, hanggang sa tuluyan itong huminto. Isang mahabang tunog na nagpapahiwatig ng pagtatapos. Ang kanyang huling hininga ay isang mahinang hikbi, isang pagsuko sa matinding sakit ng pagtataksil ng kanyang sariling anak, at ang pagkaunawa sa kanyang sariling kasamaan.
Namatay siya, nag-iisa, sa gitna ng kaguluhan na kanyang nilikha. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi at takot. Ang kanyang puso ay nabali sa gitna ng kanyang sariling pagtataksil. Sa labas ng silid, umalingaw ang tunog ng sirena ng pulisya, papalapit ng papalapit. Si Bianca, na nakarinig ng pagdating ng mga pulis, ay nagtangkang tumakas. Mabilis siyang tumakbo palabas ng suite, dala-dala ang kanyang malaking bag na puno ng mga alahas at pera na kanyang ninakaw. Ngunit sa lobby ng ospital, sinalubong siya ng mga unipormadong pulis. Ang kanyang pagtatangka na tumakas ay nabigo. Ang kanyang mga sigaw ay umalingaw sa buong ospital, habang siya ay kinakabitan ng posas, dahil sa kanyang mga kaso ng pagnanakaw at paglustay ng pondo. Ang kanyang marangyang pamumuhay ay nagwakas sa malamig na selda. Iniwan ko si Tony na nag-iisa, nakahagulgol sa tabi ng malamig na katawan ng kanyang ina. Wala akong nilingon. Hindi ko na kailangan. Walang bakas ng awa. Isang malaking pasanin ang tila inalis sa aking balikat. Ang hustisya ay unti-unting lumalabas, at ang bawat piraso ng kasamaan ay binabayaran. Ang pagtatapos ng kanilang kaharian ay nagsimula na. Ilang araw ang lumipas. Ang tanggapan ni Doña Elena ay malungkot, halos walang tao. Ang dating ingranding libing na karaniwang idinaraos ng pamilya Vargas ay napalitan ng isang tahimik at halos walang seremonyang paglilibing. Tanging si Tony, na nanatiling tahimik at nakayuko, at ilang malalayong kamag-anak lamang ang dumalo, na tila nahihiya pa sa nangyari. Ang balita tungkol sa pagkalugi ng Textiles Vargas, ang pagbagsak ng kanilang negosyo, at ang mga eskandalo ng pamilya ay mabilis na kumalat sa buong lipunan. Ang dating makapangyarihang pamilya Vargas ay naging usap-usapan, at ang kanilang pangalan ay pinalitan ng kahihiyan at paghamak. Ang mga kaibigan at kakilala, na dati ay pumapaligid sa kanila, ay unti-unting lumayo, na tila iniiwasan ang sakit at kahihiyan na dala ng kanilang pangalan. Ang kanilang dating kasikatan ay pinalitan ng pagiging outcast ng lipunan. Habang nakatayo si Tony sa tabi ng puntod ng kanyang ina, ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa luha, dalawang unipormadong pulis ang tahimik na lumapit sa kanya. Ang kanilang mga yapak ay mabagal at seryoso, nagbibigay ng matinding tensyon sa sementeryo. Enrique Vargas, sabi ng isa sa kanila, ang kanyang boses ay malakas at opisyal, ikaw po ay inaresto sa salang pandaraya, pagnanakaw ng ari-arian, at pagpepeke ng mga dokumento sa bangko. Hindi siya kumibo. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, tila ngayon lamang niya lubos na naunawaan ang buong saklaw ng kanyang karma, ang bigat ng kanyang mga kasalanan. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagkagulat, galit at sa huli, pagsisisi. Ang dating mayabang at mapagmataas na Tony Vargas ay ngayon ay nakatayo doon, tulala, walang magawa, walang lakas na lumaban. Kinabitan siya ng posas, at dinala palayo, ang kanyang dating buhay ay tuluyan ng nagwakas. Mula sa aking mamahaling kotse, na nakaparada sa di kalayuan, pinanood ko ang eksena. Ang aking sasakyan ay may tinted windows, kaya't hindi ako makikita ng iba. Ngunit nakita ko siya. Nakita ko ni Tony, at sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang halo ng pagsisisi, galit at pagkaunawa. Sa wakas, naintindihan niya. Ang lahat ng kanyang kasamaan, ang lahat ng kanyang pagtataksil, ay bumalik sa kanya ng buo. Sa gabing iyon, sa loob ng malamig na selda, nakahiga si Tony sa matigas na sahig, nanginginig sa lamig at sa takot. Ang kanyang isip ay puno ng mga alaala, bumabalik sa simula ng lahat. Nakita niya ang Maria Clara bago ang lahat ng ito, ang Maria Clara na nagmahal sa kanya nang walang pasubali, ang Maria Clara na nag-alay ng bahagi ng kanyang katawan para sa kanyang pamilya. Nakita niya ang kanyang sarili, ang kanyang mga desisyon, ang kanyang kasakiman. At doon, sa kanyang pag-iisa, sa dilim ng kulungan, nalaman niya ang pinakamasakit na katotohanan. Sinira niya ang tanging sagradong bagay na minsang nagkaroon siya. Ang pagmamahal, ang pamilya, ang integridad. Ang lahat ay nawala na. Ang lahat ay kanyang sinira sa kanyang sariling mga kamay.
Isang taon ang lumipas, at ang mundo ay nagpatuloy sa pag-ikot, dala ang bagong pag-asa at bagong simula. Naglakad ako sa isang tahimik na sementeryo. Ang aking buhok ay maikli at moderno ang gupit, ang aking tindig ay may kumpiyansa. Huminto ako sa harap ng puntod ng aking mga magulang, at ni Don Ricardo, na sa huling mga buwan ng kanyang buhay ay itinuring akong kanyang apo. Inilapag ko ang isang bungkos ng puting liryo, simbolo ng kapayapaan at bagong simula. Tahimik akong nagmuni-muni sa aking paglalakbay, sa lahat ng aking pinagdaanan, at sa lahat ng aking natutunan. Ang Phoenix Capital, sa ilalim ng aking pamumuno, ay naging isang matagumpay na kumpanya ng investment na nakatuon hindi lamang sa kita, kundi sa responsibilidad panlipunan. Itinatag ko ang isang foundation, ang Bato ng Pag-asa, na sumusuporta sa mga pasyente ng kidney na walang kakayahan, nagbibigay ng libreng dialysis at tumutulong sa mga legal at ethical na kidney transplant. Ang peklat sa aking tagiliran ay hindi na isang paalala ng sakit, kundi isang medalya ng karangalan, isang patunay ng aking muling pagsilang. Habang nakaupo ako sa tabi ng puntod, dumating si Mateo Castillo. Hindi na siya ang aking doktor, kundi isang lalaking may malalim na pagmamalasakit, isang kaibigan na unti-unting naging higit pa. Tahimik kaming nagbahagi ng kape at nagkwentuhan, ang aming mga salita ay puno ng pag-unawa. Pinapasabi po ni Don Ricardo, bago siya pumanaw, na labis siyang ipinagmamalaki sa inyo, Maria Clara, sabi ni Mateo, at kayo raw po ang kanyang tunay na legacy sa Montoya Group. Napangiti ako. Ang paghihiganti ay nakakapagod, Mateo. Nakuha ko na ang akin. Tinuruan ko sila ng leksyon. Ang iba pa, ipaubaya na sa Diyos at sa batas. Mayroon akong sariling buhay na dapat ipagpatuloy. Ang mga salitang iyon ay hindi nagmula sa galit, kundi sa isang puso na nakahanap ng kapayapaan. Huminga ng malalim si Mateo, tila nagtitipon ng lakas. Kung hindi po tungkol sa negosyo, Maria Clara, Anya, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Gusto ko po sanang mag-anyaya sa inyo ng hapunan. Isang date, kung maaari. Tiningnan ko siya, at sa pagkakataong ito, isang tunay na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Sige, Mateo, sabi ko. Pero, sa isang simpleng kainan lang ha? Yung may masarap na pinchos de pollo, hindi yung mamahaling restaurant. Isang pagbabalik sa simula, sa mga simpleng bagay na nagbibigay ng tunay na kaligayahan. Magkasama kaming naglakad pababa sa buro ng sementeryo. Papalubog ang araw sa aming likuran, tila nagbibigay daan sa isang bagong simula. Ang Maria Clara Morales ay patay na. Ang panahon ng Maria Clara Montoya ay nagsimula na. Nagkaroon ako ng 3 aral sa aking paglalakbay. Para sa mga magulang, tulad ni Doña Elena, natutunan kong ang bulag na sakripisyo at pagkontrol sa pangalan ng pag-ibig ay magdadala lang ng kapahamakan. Ang pag-unawa at paggalang ang tanging pundasyon ng isang pamilya. Para sa mga anak, tulad ni Tony, ang halaga ng pasasalamat at responsibilidad ay hindi matatawaran. Ang kasakiman ay makakasira ng lahat ng maganda. Walang sinuman ang may karapatang baliwalain ang pagmamahal ng magulang. At para sa lahat, tungkol sa likas na katangian ng tao, ang kabutihan ay maihalaga lamang kung ito ay inilalagay sa tamang lugar. At minsan, ang matalinong pagganti ay isang paraan ng paggising ng moralidad. Ang kwento ni Maria Clara ay nagtatapos dito. Ano ang inyong saloobin sa mga desisyon ni Maria Clara? May iba pa ba kayong gagawin kung kayo ang nasa kanyang posisyon? Ibahagi ang inyong mga naiisip sa comment section sa ibaba, binabasa ko po ang bawat isa. Kung ang kwentong ito ay nagdulot sa inyo ng pagmumuni-muni o matinding damdamin, huwag kalimutan mag-iwan ng like, share sa inyong mga kaibigan na naniniwala kayong matutugunan din ang kwentong ito. At mag-subscribe sa Luha sa Katahimikan channel para hindi kayo mahuli sa mga susunod pang misteryo. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento, at sino ang nakakaalam, sa susunod ikaw mismo ang magiging.